Good day po sa mga viewers natin today. In this video, magpapaalam na po tayo sa ating Z900. Yan. Imimit ko ngayon yung buyer natin. So meron na po tayong buyer ng Z900 natin. So I decided after a year of using a big bike na ibenta na po siya. Papaampunan natin sa iba. So kung makikita ninyo sa mga videos natin, Sir Kimpoy, mapapanood mo rin to sa vlogs ko. Masusundan mo yung history ng bike na ito, and then makikita mo naman kung gaano natin siya naalagaan. Pero yun nga, imimit ko si buyer ngayon, kaya magpapaalam na tayo sa ating Kawasaki Z900. Siguro yung mga reasons at considerations kung bakit ko to ibebenta, bakit ko siya bibitawan, kwento ko na lang siguro sa mga susunod na vlogs natin. So for now, heading muna tayo sa Dinalupihan proper. Doon kami magmi-meet ni Sir Kimpoy. Guys, ito yung huling daan niya sa kalsada ng Lincoln Heights na Matarik. Ito, maraming natatakot dito pero si Z9, this is the last time na dadaan siya dito. Kaya paalam kay Z9, ito na rin ang huling time na magaglance nila to sa guardhouse and sa pila ng Toda. Ayan, yung mga tropang RSB yan. As much as gusto nating i-keep to si Z900, medyo mas nag-weigh ng mabigat yung mga reasons, yung mga considerations natin para ibenta siya. Yung buyer nito, medyo mahaba-haba din yung usapan namin. Nawala siya ng for how many weeks, or 2 weeks siguro. Hindi nag-message, then suddenly nag-decide na kunin na, nag-message ulit siya. So congrats kay Sir Kimpoy, at mapapasayo tong pristine condition na Z900 natin. Ayan, kung makikita mo naman, eto, nire-ride ko ngayon. Ayan ang condition niya. Wala kang makikitang problema. Yung start natin kanina, 1 click, and then mamaya papakita natin sa'yo kung gaano siya ka-condition, ka-powerful. So Sir Kimpoy, hindi ko na dadagdagan yung gas mo, may 2 bars ka pa naman. Pag nag-meet tayo, magpakarga ka na lang. Sa buyer natin, pag nasa bahay ka na at pinapanood mo tong video na to, ito yung condition ng bike na to. Yan, ganun lang naman siya kasimple umu-overtake. Konting piga mo, 100 agad yung takbo niya. Stopping power, okay naman siya. Malakas ang preno nito. Dito ako bilib sa Z900, no? Napakaganda ng preno sa likod. Most of the motorbikes talaga, ang problema ng preno nila lagi sa likod Maganda, malakas siya. Minsan nga hindi ko na ginagamit yung harap talaga. Kaya lang, nagbabalance ako dahil ayoko naman na hindi pantay yung pagkaupod niya. Minsan kasi naunang naupod yung likod, no? Saka yung o kaya yung harap. Kaya ang braking natin laging balance. Sa top speed niya, Sir Kimpoy, talagang 145 lang inaakyat nito. Sabi ko nga sa mga chats natin, hindi ako sumampa ng more than 145, 150. Kasi yun lang yung para sa akin, yun yung manageable speed para sa akin. So ayaw naman natin na maging kamote rider na paspas lang ng paspas. Kaya lakas ng motor na to, sa iba nakikita ko tumatakbo to ng 240, 250. So ay 200 pa aanuhin mo yung 200, diba? Hindi naman tayo racer. So we just enjoy having a big bike. So we just enjoyed having a big bike kasi nga big bike siya.
Ayan yung mga pangarap natin nung bata tayo, yung mga broom broom yan, especially yung yan, yung ganyan tunog na yan na magpapalingon sa mga nasa tabi. Tapos syempre yung forma. So ayan lang naman talaga ang perks ng having ng big bike. Kung long drive, honestly mga viewers ko, kung long drive ang hanap ninyo, lahat ng motor pwede sa long drive. Nasa nagda-drive yan. Hindi mo pwedeng i-consider na gusto ko mag long drive, bibili ako ng big bike. Talaga pagbili ng big bike is yung kung paano mo siya gamitin, paano ka magpatakbo, yan, driving habit mo, ano bang speed mo lagi. Kung comfort naman, mas comfortable ang adventure bike, mas comfortable ang scooter. Pero ako, ang preference ko talaga, gusto ko ng inline 4. Yan, yung tunog ng inline 4. Yan, hindi natin matatawaran yan. Plus pogi points, naka big bike ka, doon lang naman umiikot talaga yan eh. Komportable to itong Z9, pero super comfort, hindi ko siya marerecommend dahil medyo sporty stance pa rin to. Meron ng konting lean sa manibela. So kung meron kang medyo matanda ka na talaga, sobrang tanda, hindi pa naman ako ganun katanda, hindi recommended tong mga gantong bike sa'yo, sports bike. Dapat sa'yo adventure na, or yung mga touring type na yun, nandito yung manibela. Pero overall, mag-enjoy ka dito. Sarap niya sa hatawan, sa pormahan, lahat. Hindi rin papahuli to. Actually, hindi na iiwan to. Huwag lang matatapatan ng mga ZH2, ZX10R, yan, R1. Pero kung daily ride mo na gusto mong may attitude ka na palaging nauuna, ayan, magsasawa ka dito. Mauna ka kung gusto mong mauna. So ayan, malapit na tayo guys. Mimit na natin Sir Kimpoy. Manggagaling siya ng Guagua. So see you guys later sa aming transactions. Bomba! Dito sa tunnel, bomba tayo. Yan. Ayan ang huling bomba natin kay Z9. Paalam Z9, ingatan mo yung owner mo. Oh no, hindi ako pala naniniwala sa ganyan. Ang mga material na bagay, walang capacity mag-ingat ng tao yan. Ang Panginoon lang ang mag-iingat sa atin sa lahat ng oras. Hindi yung mga gamit, hindi yung mga kotse, hindi yung... So Lord, ingatan nyo po yung buyer ng Z900 ko, and I pray na maging safe siya sa kanyang new journey having this bike. Yan, kailangan maging responsible ka Sir Kimpoy kasi ang lakas ng power nitong motor na to. Pag medyo wala kang discipline, hindi maganda yung magiging resulta. Ingatan mo lang, be conservative, be responsible, and disiplina. So wala pa sila, nandito na ako sa location. Wala pa rin ang ating Z900. Ay Z900, ang ating buyer. Dito lang tayo sa malilim. Yan. Ay. Morning, sir. Ayan na yung ano, naampunin mo. Check mo, sir. One click. Uriratin mo muna, sir. Hindi naman tayo nagmamadali. Kasi tapos pinalitan ko yung ano niya na, yung busina. Yung stock hindi ko na dinala. Pangit yung stock niya, parang scooter eh. Tagal na hindi nalalabas, sir. Ha? Hindi nalalabas. Alin ang nilagay? Matagal na hindi nalalabas. Hindi naman, mga every other day siguro. Doon sa tindahan. Kasi ang trabaho namin sa Subic eh. Nakakotse rin kami araw-araw. Minsan pag gusto ko talaga mag-ride, nandyan sa loob kumakain. Pag gusto ko talaga mag-ride, walay muna tayong biyahe.
siya? Ano motor niya? Tropa na, sa kanya, C6 eh. Ay, 6R. Ah, lakas yun. Oo. Ano yan, sir? Ay, ka-truck yan. Ganda ng tunog talaga. Ang stock pipe, di ba, buo? Kaya kung makikita mo yung buo yan eh. Dito makikita mo may junction na. Ayan yung tinatawag sa Z900 na bread box delete. Yung bread box niya nandun sa bag, makikita ninyo. Ngayon pinutol yan, pinalitan ng mid pipe para magkaroon ng tubo. Ngayon pwede mong ibalik yung bread box kung gusto mong silent mode ka ulit. Yung bread box niyan merong kinabitan ko ng ano yun eh. Ayan, pakita ko na sa inyo. System na pala to, ano? Hindi, nandyan pa catalytic niyan. Pag pinul system yan, ingay niyan. Ayan yung catalytic niya. Oo. Pag pinaka-delete mo pa, ano? Bumili ako dati ng ano, di ko alam kung, ay hindi nyo nakita yan. May picture yan dati, yung buong system niya, yung titanium blue. Binenta ko. Unang-una, sobrang ingay. Kailangan mo siyang i-remap. Remap flash. Tapos, ang baho. Mabaho. Ang baho ng usok pag naka full system ka. Sa'yo pupunta lahat yung amoy nun. Kaya pag pasok mo ng office, amoy gasolina ka. Oh. Sir, magta-transact lang. Okay. Ay, bawal sa bawal. Okay lang, okay. Okay lang. Oh, smile na muna kayo bago ko patayin. Boss, pa-picture lang tayo para dun sa thumbnail ko. Okay. Ganito pala yung ano. Sige. Thank you. Huling appearance ko sa C9. Ganun tayo sa likod. Yeah, parang nakita ng buo. Okay na. Thank you sir. Thank you. Nice transaction. Ingat sir. Pagkano, sir? Wala. Pagka balak mo ulit ibenta, balik mo sa akin. Ingat. Ingat sir, ingat.